Magandang araw po ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo sa kabubukas lang na Prague Chess Festival. At ito po ay Masters Division Round Robin. 10 players ito. Sino-sino ba ang mga magbabakbakan sa malakasang long game tournament na ito? Pinangungunahan ni Vincent Keymer, Praggnanandha ng India, Richard Rapport, Vidit, Magsudlu, Nodirbek Abdusattorov, David Navarra, Gukesh, Bartel Mateus at Tai Dai Van. Ay yan po ang mga magbabakbakan dito. Sayang na naman, wala si Wesley So at si Magnus Carlsen, wala rin si Nakamura. Yan ang madalas nating hinahanap, no? Pero sa ngayon po, yan ang lumalaganap na masasabing pinakamalakas ngayon na torneyong sa buong mundo. Ayan, ang kanila pong premyo hindi pa dinidisclose ng organizer pero definitely big time po ang mga appearance fees nila at syempre mga premyo nila. Ganyan katindi kasi mga mamaw na yan, mga elite na yan eh. Ang ginawa ni Prague nag-E4, E5 dito si Keymer, Knight F3, Knight C6 at nag-Bishop to C4. Ayan. Knight F6, D3, Bishop C5 pumasok sa Gyoko Piano at nag-Castle, A6, C3. Ayan, very normal no? Bishop A7 at nag-A4 para hindi maka-B5, nag-D6 para pakawalan ang development ng bishop, nag-Rook E1, develop lang, syempre castling, king safety, H3 para protection lang din sa mga pasok-pasok na gagawin ng black, Knight H5, ayan, medyo kakaiba ang binitawan dito ni Keymer at silipin ko lang po, no, bookline pa rin. Ang ginawa Bishop G5, ayun, inatake ang Queen, bumalik Knight F6, at nag-D4. Ayan, medyo kakaiba talaga yung Knight H5. Kasi pag tira ng Bishop G5, babalik din pala. Parang loss of tempo ang black. At ito po ay bookline pa, no? Hindi pa nawawala sa libro, ha? Medyo kakaiba na sa akin to. Bishop H4, nag-G5. Ayun. Ayun. O, dito. May pinakawalang novelty si Praggnanandha at nagustuhan ng computer engine. Lumalabas, excellent move iyon. Sige po, pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Knight takes G5. Excellent move na pala yan. Dito po kasi ang recorded pa na naitala sa chess.com opening database, simpleng balik lang, Bishop G3. Pero hindi ko alam kung ito po ay kinapalang ni Prague over the board or home preparation na. So, kinapture, takes, Bishop takes, one piece daw ng puti, King H7, good move din daw. Para nakikita ko dito, mag-Rook G8 at iistorbohin ang Bishop na nagbibigay ng pin, nag-Queen F3, ayun na, pinin na, at nag-King G6, another good move to protect the knight, at nag-Bishop H4. Kumapture sa D4, Queen G3 check, King H7, magaling din dumipensa si Keymer. Oh. Bishop G5, ayun, threatening Queen H4 check, nag-Rook H8, Knight to D2, ay grabe, Queen to G8. Bumato rin po ng mga excellent move itong si Keymer, bumawi, excellent move oh. At nag-E5 dito. Naku po, super gulo nito mga kamatsas. Ang gulo, teka muna, isa-isahin muna natin para hindi po tayo magkalituhan. Ayan. Pag Queen G8, gusto ni Keymer ibalik yung isang pyesang lamang ni Prague. O, tingnan muna natin, ano ba mangyayari kung bawiin na yung knight na yan? Mayroong Queen takes G3, syempre kakapturing yan. Mayroong D takes C3, discovered check, at tangay pa yung isang pyesa. King H2 din, capture yung knight. Lumalabas, lamang pa rin ang isang pyesa dito ang black. Hindi rin nabawi. Nakatreat pa tore. Siyempre, iiwas yan. Rook E2 at pagkakataon na ng tore na nakabitin, nakatreat, na makaiwas. Ayun. So, winning for black. Kitang-kita sa evaluation bar mga kamatsas. O, balik tayo. O, kaya ginawa dito ni Prague, nag-E5 siya. Oh, bagay na okay naman kasi di naman nagbago evaluation bar. Nag-Knight H5 dito. Ayan, teka muna. O, atin uling unawain. Ano naman ang mayroon kung halimbawa, sige, Knight ang pang-capture natin para kahit papaano may threat pa. Ito naman ang mangyayari. May Rook takes, Pawn takes, at may Queen takes E5. Grabe, batuhan ng mga pagkalalim-lalim.
Okay, ito po ang paparating dyan na very vital danger for black. May bishop d3, checking g7, capture, king f8. Nako, magkakamatcha-matcha ka ang mangyayari. So, halimbawa kung mag-queen g6 naman dito, magbi-bishop takes lang. At kitang-kita naman ang malaking pagbaliktad dito ng evaluation bar. Pabor na pabor sa puti, mga kamatsas. Okay? Yan, bishop takes h3, bishop d3. Okay? Capture, queen h5, king g8, matchas. Lalim, no? Pero yan ang matinding bangas na mangyayari. So pag e5, accurate pa rin ang ginawa ni Kamer. Nag-knight to h5, threat ang queen. At nag-queen h4, threatening queen takes knight. Queen g6, good move, dinipensahan. And nag-bishop f6. Ang ganda ng batuhan nila. Ang lalim nito. Talagang ubusan ng oras sa lalim ito, mga kamatsas. Rook g8, threatening matcha sa g2. At grabe talaga, tumbukan ng tira. Bishop d5, good move, accurate. Depensa sa pawn g2. At nag-bishop f5. Pamigil naman sa paparating na bishop e4 na mga ganong gagawing istorbo ng puti. At nag-bishop to f3. Good move na naman para pabagsakin naman ang knight sa h5. At nag-rook a e8. Ayun. Sa kabila ng mga pantayan ng mga mabibigat na tira, bumigay si Kamer. Nag-commit ng mali. Dapat daw po ang good move naman dito, accurate, ay knight takes e5. So continuation, knight takes, d takes, rook takes, and queen g5. Yan ang matining na dapat gawin. Rook takes, tapos pag nag-h4, f6. Grabe. Grabe ang palitan. Ang bigat ng sequence eh. O pag kinapture, may bawi din. Panakto lang, no? O pero, hindi na nakabasa eh. Nag-rook a e8 eh. G3. Samantalang si Prague, compose pa rin. No? G3, solid pa rin. Nag-king h6. Kasi po ang idea ng G3, bishop na ang ipangka-capture sa knight at wala nang dapat ikabahala sa paparating na matchas. Kaya, nag-king h6, dinipensa naman ni Kamer, bad move. Dalawang sunod na bumi ang tira. Dapat daw dito, d takes pawn. Okay, tapos magna-knight to e4, at king h6, saka palang gaganyan, bishop g5 check, kakapturin lang. Queen takes, knight takes, and rook takes g5, magpapa-queenless, capture, queen f6 check, bishop g6, and e takes d6. Biglang lumamang pa rin ang puti, no? Konti lang, hindi ganun kalakihan kumpara dito po sa nangyaring king h6, ayun, g4 pinitik lang, good move. Solid yan, makukuha na, mamaya yung knight sa h5. Kumapture sa c3, nag-b takes c3, ayun. Medyo ininda rin dito ni Prague ang bigat ng kanilang palitan ng tira. Dapat naman daw po tira dito ay g5 check. Ayun. Tapos kakapturin na yan. Kasi kung hindi kakapturin yan, halimbawa king h7, magbi-bishop takes h5, wala, kalunos-lunos po ang mangyayari dito mga kamatsas. Capturing yan, capture queen h6. Fatal, as in grabe. Kaya dito, ang tira daw dapat ay, balik tayo sa d takes c3, g5 takes, capturing na takes, tapos king h2 and c takes knight, tapos rook g1 and rook eg8. Ganyan na lang, no? Ang mga terms sa libro dyan, ang sabi nila, lesser evil, mas less ang panganib, pero winning pa rin ang puti. No? Malala na rin pala ang sitwasyon na talaga na ito. Ang ginawa ay b takes c3. Ayun, medyo bumaba ng bahagya ang evaluation bar. Knight takes e5. Ayun, g5 check. And na-force na si Kamer dito to play queen takes g5. Kasi nakita na natin kanina, yung king h7 baba lang. No? So, queen takes, bishop takes, rook takes, and king h2. Okay, depensado naman ng bishop. Walang dapat ikabahala. Nag-knight g6. Another bad move by Kamer. Antindi. Dapat daw po tira ay bishop to g6. Ay, grabe. Antindi. Tingnan nyo po, no? 1 oras at kalahati. May increment pa ang oras nila. Umabot ng 2 minutes si Kamer. Yan na lang ang natira. Biruin yung energy ang binitawan niya dahil sa bigat ng sitwasyon na nagaganap sa board. So, nag-knight g6. Inatake ang queen, tapatan ang tore sa tore. Dito po, pakiguess nyo ang napakagandang tira na ginawa uli ni Prague dito. Sige, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start!
Maraming salamat po. Congrats ulit sa mga nakakita. Ayun, magpaka-practical na. Hindi ko mo lamang ka ng queen, hindi mo na isosole kung nararapat at napapanahon. Eksaktong-eksakto, binalik niya pero tagpas naman ang tore. At kung magbibilangan tayo ng pyesa sa pyesa, 2 tore po yan. No? 2 tore yan. So, 4 minor pieces, 2 major pieces, and 2 minor pieces. Definitely winning for white. So, practical na lang para maiwasan na yung mga komplikasyon. Knight HF4, nag-bishop takes B7, A5 iniwas, nag-rook A8, habol-habol, at nag-bishop B6. Ayan, teka muna, no? Ba't ba hindi pinitas yung pawn sa F2? Magro-rook takes A5. Okay? And ang magiging deadly dito, yung paparating na knight E4, bishop E4, at yung pawn later on ay halos wala nang aawat dyan dahil strong pass pawn yan sa A5. So, kaya ginawa ni Kaymer, nag-bishop B6 kahit paano may pangbara pa sa strong pass pawn at nag-knight C4, inatake, bishop takes F2. Naku, tutuluyan din pala, no? Rook takes A5, nag-D5, and nag-rook F1. Counter attack, bishop to B6, knight takes B6, C takes B6, and nag-rook B5. Bishop takes H3. Ayun, sinimplihan na lang ang mga bagay-bagay. Rook takes, knight takes, and rook takes B6. Ayan. Trimming ang tawag dyan. Kung medyo nakukomplicate kayo at medyo parang hirap ang inyong kumpiyansa, may agam-agam na parang nakukomplicate pa, bawasan. Trimming, kailangan i-trim. O, pag nabawas na, knight and bishop na lang yan, o madaling makita sa mata, hindi naman nakaka-complicate, malinis. At malaya nang maitutulak ang A-pass pawn. Napasuko ang pambato ng Germany sa bungad pa lang ng bakbakang long game na ito. Maganda pag long game, mga kamatsas, ang bibigat ng mga tiro. Biriyo nyo, nagkaubos-ubos ang oras dito ni Kaymer sa tindi ng level ng difficulties na kanilang na-experience sa board. Okay, so mamaya po, katatapos lang kasi ng round 2 kagabi, susunod ko rin ang round 2 update. Laro uli ni Praggnanandha, ang kanyang nakaharap ay ang matinding pambato naman ng Iran na si Magsudlu. Yan po ang isusunod natin. Maraming salamat sa inyong matyagang panonood. Sana natuto po kayo at na-update. At muli, sa mga di pa po nakakapag-follow sa ating Facebook Kamatsas, lambing lang po, click the follow button, and sa ating Facebook, sa YouTube. Sa mga di pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo and click nyo ang notification bell all para lahat ng ating mga latest uploads ay mapanood po ninyo. Maraming salamat. Kita-kits sa mga susunod pang videos.